Psst. Chika tayo guys. Alam nyo ba na may isang online loan platform, yung text ng text, na sabi niya may 50,000 pesos daw na approved amount, ready na i-claim. Itago natin siyang sa pangalang ZRT. Ngayon, sabi niya si Cashmark daw siya. Kaya napautang ako kasi sabi 50,000 pesos. Pero alam naman natin, hindi tayo kaagad-agad na naniniwala sa mga ganito, no? Pero nung sinubukan ko siya guys, nagka-offer kaagad ako ng 8,000 pesos. At nakakatakot yung ganyang amount. But if the offer is good, why not? Kaya sinubukan ko 1,000 muna. At kaagad-agad ko siyang natanggap guys. And I didn't need to submit a payslip. Na-approve ako. Tanggap ko siya kaagad. I'm surprised Hindi siya makulit. Pwede ba siyang utangan ulit? Okay ba siya? Registered ba to? Yan yung pag-uusapan natin. And later on, I'm going to tell you why dapat maingat tayo sa kung saan natin sinasabit yung ating mga information Kaya may isisingit akong clip, mapupulutan nyo ng aral. If bet nyo yung mga ganitong mga topics, yung mga online loan platforms, para alam nyo kung uutang ba kayo dito o hindi. And stick around. Keep watching. Hello everybody! Welcome back to another vlog. And it's Ate Red here. Actually, it's a follow-up because last week, inutangan ko tong loan app na to, si Cashmark. Alam niyo nung before siya naging si Cashmark, dahil yung mga text ay nanggagaling sa kay ZRT, siya ay si Finara Credit. I don't need a scientific explanation para ma-prove yung point ko kasi yung itsura nila parehas lang. Nagpalit na yung pangalan, pero pag nakapasok ka na sa app mismo, lalabas ZRT. Kaya yung text ng text ay si ZRT. By the way guys, this video is not sponsored. It is based on my personal experience because dito sinusubukan ko po yung mga online lending platforms para sa inyo. Para mabigyan ko kayo ng heads up. Para alam nyo kung dapat ba itong iwasan o dapat utangan. So nung nag-submit ako ng information sa loan app na to, karoon kaagad ako ng offer 8,000 pesos. At kung medyo makulimlim yung mga ilalagay ko mga visuals, pasensya na po kasi yung loan app na to, ayaw ko screenshot. Pinahirapan pa ako, guys. Alam mo ba naman, ang ganda-ganda ng offer, kailangan nyo talagang itago. Pero hindi natin yan palilipasin. So, pinicturean ko siya para mapakita ko sa inyo kung okay to o hindi. So, 8,000 yung naging offer. Hindi po siya totoong pa 6 terms. Kasi doon sa 8,000, may pa 8 pesos pa siya, na lumalabas siyang 7 days anyways. So, sinubukan ko yung 1,000 at na-approve ako sa 1,000 na loan. Nakatanggap ko naman kaagad sa aking disbursement account. Pag-usapan nga natin yung loan app na to para malaman nyo kung natuwa ako sa natuklasan ko sa loan app na to. And the reason kung bakit gumawa ako ng follow-up kasi yung ganitong klase mga loan app, naku, mga loko-loko talaga to, no? Kasi nang-a-approve sila at akala mo makakaulit ka. I know, I want to be relatable guys, kaya sinishare ko to. So malaman kung tataas, i-increase yung kanyang offer, 8,000. Or pauutangin pa ba ako? Naku, loko-loko siya. Ayaw na akong pautangin. Sabi niya, not approved na. Okay? So, hindi kayo basta-basta makakaulit sa loan app nito. And I have a feeling, hindi to magtatagal sa, sa Google Play Store. Mawawala to at babalik. Iba na naman yung pangalan. At siguro by the time na bumalik siya at iba yung pangalan, ma-approve naman ako. But for now, si Cashmark po siya. Nang text na ko. At ka-reject ka lang, guys. Still not claimed yung 50,000. Ni-reject niyo ako Ni-reject niyo nga ako sa 1,000 pagkatapos. Still not claim 50,000. Nakakalito yung mga ganitong klase mga loan apps. So mag-ingat po tayo sa mga ganito. So dapat pa nating utangan yung loan app na to. Nasa inyo po yan. Kayo naman yung magdidesisyon kung talagang i-go nyo o hindi. Basta nang a-approve siya na walang payslip but do not expect na makakaulit ka. So think carefully. Guess what guys? Yung loan app na to ay hindi po registered sa SEC. So baka matulad to sa kay Delicia Lending. Ito lang naman yung OLA or yung company behind Peso Cow, Peso Vault, na hindi po maganda yung term, 7 days lang, pagkatapos may kaltas pa. Ganon din si Cashmark. Okay, so nag-offer siya ng 8,000, pagkatapos sabi niya ganito daw yung term, 6 terms daw, pero wag na kayo maniwala dyan, 7 days lang babalik niyo yan. Tapos hindi po siya buong natatanggap. Kasi dun sa 1,000 yung in-approve niya sa akin, kaltas, ang laking kaltas guys. Hindi pasok sa 12% ng cap ni SEC. And yung binayaran ko after 7 days is 1,000 plus. Okay, pero I'm surprised Hindi siya makulit. Takot sigurong mahuli na meron siyang hocus-pocus kasi hindi po siya registered. Yung OLA niya, hindi po registered sa SEC. So baka matulad siya kay Delicia na natanggalan or na-revoke yung lisensya. I think meron naman such a thing as ZRT pero I doubt na registered yung mga OLA na ino-operate yung pinapa-download niya sa atin sa Google Play Store. Ang tanong, babayaran mo ba pag nakautang ka sa loan app na hindi naman pala registered? Well, nasa inyo yan. Depende yan sa consequence na kaya nyong harapin. These loan apps may not be reporting sa CIC so probably it's not gonna reflect on your credit report pero
Pero baka isang bodega naman ng headache yung dudulot sa inyo. Malay natin, kahit na ganito lang karami yung contacts na hihingin niya. Kasi nagbibigay tayo ng access sa mga OLA every time nag-a-apply tayo dito. So yung mga IDs na tinatanggap niya are ganito. But ako sa inyo guys, wag na kayo mag-submit ng ID nyo sa mga ganitong klaseng loan app. Kung ayaw nyo ng sakit sa ulo. So that's my story about Cashmark, about ZRT, and sana tigilan niyo na ako sa kaka-text kasi ni-reject niyo na ako and hindi naman ako believe sa kanyang offer kasi 7 days lang siya may kaltas pa. To convince you to talaga take care of your credit history and to check your credit report from time to time kasi malay nyo may nag-appear na report about ZRT dyan na hindi nyo na-settle sa tamang oras. Naku, magkakaproblema kayo kung sakali gusto nyo na mag-apply ng bigger loans. Watch this clip kasi baka may matutunan kayong aral. Planning to get a big loan? Your credit report might be exposing you. In today's Finlit episode, presented by One Hand, let's talk about why you should check your credit report again before applying for a big loan. Your credit report can show you your financial health, spot errors, or fraud that may appear as a red flag that could hinder approval or cause automatic decline from a potential lender. A healthy credit score can help you secure better loan terms. We're talking about lower interest rates here and higher loan amounts. And if your credit report shows high utilization or medyo mababa na yung credit score mo, hold off ka muna sa pag-apply. Take a few months to pay down debt para iwas reject. That is all for today's episode. I'll catch you on the next one. Para sa akin, no dito sa kay Cashmark. Ewan ko kung anong magiging bagong pangalan nito. Pero kung magpalit man siya ng pangalan at maging ganito yung itsura niya at ayaw niyong pa-screenshot, then alam na natin style ni ZRT yan. Pag tayo sa mga klaseng loan app, at kahit na good payer ka sa ganitong klaseng loan app, wala kang mapapala. So kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms that are better than loan apps like ZRT, I suggest you go to the legit loan apps playlist by Ate Red kasi andun po yung mga OLA na okay yung terms niya. And before I let you go, I just want to share guys that I am currently using a lipstick from MAC. This is actually my favorite kasi ang lakas niya no makeup look. Ganun siya. Ayan, yung shade. Hindi mahirap i-pair sa kung ano mang kulay ng damit mo. Kasi napaka-natural yung tingnan at hindi naman siya dry sa lips. And also, if you guys are wondering kung anong contact lenses yung gamit ko, sometimes yung glasses ko, nare-reflect niya yung glare ng ilaw. So, it can be distracting. I'm wearing contact lenses na nabili ko sa EO Optical. Ayan. Sienna, usually I choose brown lang para hindi naman overpowering yung kulay ng contact lens. O, ayan. Titigan nyo ng mabuti, guys. That's why I'm including product links para meron akong konting change from shopping. Hindi naman ako naglalagay ng mga OLA links dito eh. Shopping links lang because budol sa shopping is life. Nag-add to cart naman kayo eh. Anyways, yun lang guys yung share ko for today's video. Hindi ko marirecommend sa ZRT or any OLA na behind kay ZRT. Yun lang i-click yung mga link na nilalagay ni ZRT sa kanyang mga text messages. So, I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog.